Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Unang Biyernes ng buwan ng Hulyo, ang ating misa ay para sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong ang puso ng ating Panginoon ay tunay na nagpapahalaga at nag-aanyaya sa mga makasalanan. Malinaw ang sinasabi ng Ebanghelyo. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang puso ng ating Panginoon kapag ating pagninilayan ay matatagpuan natin na puso na palagi, patuloy at paulit-ulit na nagmamahal kahit na tinatelikuran, iniiwan, nilalayuan. Ang puso ng ating Panginoon ay patuloy na nagmamahal kahit na hindi ibinabalik ang pagmamahal na ito na ibinibigay niya sa tao. Ang puso ng ating Panginoon ay may mahalagang papel na gagampanan lalo na sa mga makasalanan. Kapag inaamin natin na tayo ay makasalanan at tinatanggap natin sa ating sarili ang ating pagkamakasalanan, welcome na welcome tayo sa ating Panginoon. Pero kung nagmamalinis tayo, nagmamarunong at nagmamalaki, para bang napakahirap mapabilang sa mga minamahal ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa unang Biyernes na ito ng buwan, magandang suriin natin ang ating mga sarili, suriin natin ang laman ng ating mga puso. Ako ba'y nagmamahal katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon? Kapag bubuksan ba ang aking puso, ang matatagpuan ba rito ay mga magagandang katangian na mayroon ang puso ni Jesus? Sa akin bang puso ay matatagpuan ang kababaan, ang kalinisan, ang pagmamahal na talagang tumatanggap at nagbibigay importansya sa mga makasalanan. Si Levi, kilalang makasalanan, tagasingil ng buwis, sumisingil ng sobra-sobra para sa kanyang sariling bulsa. Ang ibang tawag kay Levi ay magnanakaw. Sumisingil ng sobra-sobra at ninanakaw niya ang perang iyon para sa kanyang sarili. Kilalang makasalanan. Pero sabi ng Ebanghelyo, isang araw habang si Jesus ay naglalakad, nakita niya si Levi sa kanyang paningilan ng buwis at tinawag niya ito at sinabi, "Sumunod ka sa akin." At noon ding mga sandaling iyon, tinalikuran ni Levi ang kanyang hanap buhay, ang kanyang hindi magandang pamumuhay. Iniwan niya ang lahat at sumunod kay Jesus. At dumating pa nga sa punto na si Jesus ay nakikain sa bahay ni Levi at inanyayahan ang mga kapwa maniningil ng buwis, ang kanyang kapwa makasalanan. At yung mga taong ang tingin sa sarili, sila ay mabuti,
sila ang matuwid, sila ang banal, nagbulong-bulungan. Ang sabi nila, tingnan mo ang Jesus na yan, nakikisama at nakikikain sa mga makasalanan. Alam ni Jesus ang kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang misyon. Kaya nga, sabi niya, ano ba ang mahalaga? Ang mahabag sa kapwa o ang magbigay ng hain o handog sa pagdiriwang? Para kay Jesus, mas mahalaga ang mahabag, magmalasakit, tumulong, magmahal sa kapwa, kaysa maghandog sa altar habang ang puso ay punong-puno ng kabulukan, ng galit, ng sama ng loob, ng inggit, at ng hindi magagandang gawa. Para kay Jesus, mas bibigyan niya ng importansya ang isang makasalanan kaysa sa taong ang tingin sa sarili siya'y mabuti. Si Levi nabigyan ng pagkakataon, bagamat kilalang makasalanan, tinawag para sumunod kay Jesus. At sa pagtalikod ni Jesus, ni Levi sa kanyang masamang pamumuhay, iyon ang naging simula ng kanyang pagbabago. Mula sa pagiging Levi, tinawag siyang Mateo. Mula sa dating may masamang pamumuhay, siya'y naging tagapagsulat ng mabuting balita. Kung minsan ginagamit ng Diyos ang ating masamang nakaraan upang baguhin tayo at gawin tayong karapat-dapat sa kanyang harapan. Ginawa niya kay Levi, ginawa niya sa mas marami pang mga makasalanan na binigyan ng pagkakataon para makapagbago ng buhay. At pwedeng-pwede rin niyang gawin sa iyo, sa akin, ngayon. Amen.